Hello, ako po si Brillante Mendoza. Panoorin natin si Vicky Osawa sa kanyang Facebook live stream. Ito po si Jacqueline Jose, inaanyayahan ko po na tumutok sa programa ng kaibigan kong si Vicky Osawa. Ang title ay Mag-usap Tayo. Kakausapin nila kayo tungkol sa lahat ng inyong mga problema, hinaing at pinagdaraanan sa buhay. Huwag kayo mag-alala dahil tayo mga Pilipino talaga namang nagdadamayan naman talaga tayo hanggang sa huli. Hindi po kayo nag-iisa. Huwag malungkot, huwag malumbay kasi nandiyan po si Tita Vicky para tulungan po kayo. Abang-abang na programa, Mag-usap Tayo by Vicky Osawa. Ito sa Japan. Kaya sa lahat po ng nanonood, lahat nakikinig, wag po natin kalilimutan. Po sa inyong lahat, ako po si Beverly. Ayan, kung meron po kayong mga problema dito sa Japan, huwag po kayo mag-alala. Hindi po kayo nag-iisa. Hitori janai. Kasi nandito po si Tita Vicky para tulungan po kayo. Manood lang po kayo ng online program Tita Vicky na Mag-usap Tayo. Mga problema at suliranin sa buhay ay hindi nawawala. Tanging kailangan tibay ng puso upang ika'y hindi maging kawawa. Mag-usap tayo at gagaan mga problema mo. Mga pagsubok sa aking buhay, maglulutas kapag nag-usap tayo. Minasan konnichiwa, magandang tanghali po sa inyo lahat. Pwedeng mag-usap tayo, Vicky Osawa, 12 noon every Monday. Maraming salamat po. Onegaishimasu. Maglulutas kapag nag-usap tayo. Magandang tanghali po sa inyo lahat. Merry Christmas! Malapit na ang Pasko. Nako, anong regalo kaya? Ako hindi eh. Alam niyo naman dito sa Japan, sleeping lang pag Pasko. Buti pa sa Pilipinas, no? Pero kung kasama mo ang pamilyang Pilipino, 24, pagdating ng alas 12, nagno-Noche Buena tayo. But here in Japan, hindi, Sleeping Beauty lang. Although sa gabi, meron kayong sama-sama together na parang dinner, which is always happen naman to us. But still, 24, iba pa rin yung spirit na ginaganapan sa Pilipinas, di ba? Yung Noche Buena, andyan yung sopas. Ano pa ba pang Noche Buena na? Sopas, queso de bola, hotdog, spaghetti, tapos salad. Yan ang mga ginagana. At number 1 ang gusto ko, alam niyo kung puto bongbong. Nakakamiss ang puto bongbong. Sabi ko nga, nagche-check ako sa internet kung makakapaggawa ako, luto ako ng puto bongbong. Parang mahirap. Mahina ako sa mga kona-kona sa mga powder. Kaya, pero itatry ko pa rin para gusto ko kasing matikman nila ang puto bongbong. Meron, yung mga biko-biko madali, pero usually kasi pag Christmas Eve, di ba? Pag magsisimba ka, andyan sa labas ng simbahan yung mga puto bongbong. At saka yung kulay violet? Nakalimutan ko yung kulay violet, yung mahabang gano'n. Tapos lalagyan ng nyog. Nako, sarap. No? At syempre pa, bago mag Christmas Eve, mula at 16 po, di ba? Simbang gabi. Nagsisimbang gabi na mga bata noon at may mga promises. Ilang linggo ba? Mula 16 hanggang 24 ng gabi, di ba? Simbang gabi, araw-araw kang sisimba, may misa. And then, pagdating ng 24, bago mag-12, syempre, mga nasa bahay na yan. Ang saya, no? Ang saya sa Pilipinas. Ang dami na sigurong parol. Marami na bang parol? Mga nasa Pilipinas. Pa-picture naman. Pengi naman akong picture. Nakakamiss. Although, sabi nga nila, marami po sa YouTube. Pwede niyong tignan. Oo nga. Pagandahan na ata ng parol eh. Doon po kasi sa amin, sa Cavite, kung di ako nagkakamali, meron doon pa contest ng pagandahan ng parol. Ewan ko ngayon, kung dahil sa COVID, kung meron pa rin, At saka, yung si Eva, tuwing bago magpasko, si Eva. Dahil naalala ko yung anak ko, sumakay ba sa, sino ba yung sumakay sa sumakay dun sa, anong tawag dun? Ay, naku, nakakalimutan ko ng hirap ng matanda. Anyway, Merry Christmas to each and everyone. Maaga pa man, pero November na kasi kailangan na
na mag-greet na tayo, di ba? Nagulat nga ako, nagpasalamat ako, mga kababayan natin, nag-greet na sa atin ng, Ma'am, Merry Christmas po. Sabi nga, wow. At syempre po, gusto ko ipaalam sa inyo, nagsisimula na po kaming mag-share na yung 1 year na percentage na kinita sa tulong nyo, sa mga suporta nyo ng translation, sa suporta nyo ng ticket, sa suporta nyo ng sodan, a percentage will go to non-profit organization. Ito po yung nakikita nyo after ng live, ng mag-usap tayo, yung ending, yung po yung last year na tulong natin na 700 katao ang na-sharean po natin ng mga dilatan at iba-iba pa. At pasasalamat sa mga kakilala, sa mga families na tumulong, syempre, at yung suporta po from there, kasi po, ang pera pong iyon ay nanggaling sa office noon nung nasa Saitama kami, na nakaipon po ang inyong lingkod, kasama ng mga kasamahan ko, ng mga Japanese na tumulong sila, na namigay po tayo ng mga bigas, delata, at konting mga chichirya para sa mga bata, na nag-total ng 700 katao. At ang mga bata po na nabigyan natin ay 150 kabataan. Mga baby, mga, siyempre, chichirya, mga iyan, chocolate, ganun, namigay. And this time, kasi po COVID, hindi nakauwi ang inyong lingkod, which is ginagawa po namin yan tuwing February. This year, mamimigay po kami online na i-deliver ang grocery. At nakapagbigay na po tayo ng konting tulong, konting share sa dalawang kababayan natin na pamilya, na konti lang naman po. Pero may video po yan, i-edit ko po yan, and I'm sure bago magpasko, ipapakita ko po sa inyo kung magkano ang nabuo ng non-profit organization na galing sa Victoria World, ang tulong ng mga kababayan kong nandito sa Japan at nasa Pilipinas at sa ibang bansa pa. Dahil yung mga tulong nyo po, pumapasok yan percentage sa bangko. At naka-NIDU namang na po kami. At nakapagbigay na po kami this time ng kulang-kulang 4,500 po. 2 pamilya pa lang po ang nabibigyan natin ng mga dilata, at pipili pa po tayo kung meron pong magsisend sa atin na talagang nangangailangan sila. Pero may limit lang po, dahil ang ma-share natin is hanggang 10 lapad po. Yung 10 lapad na yon, grocery, i-deliver po sa kanila mismo, at i-video natin na talagang tinulungan natin sila, at isi-share ko po sa inyo yung video kung sino-sino ang mga natulungan. Yan po ay galing lahat sa inyo. Galing po siyempre, sa pagsisikap din ng mga team, mag-usap tayo, at yung mga naitulong nyo po, and also sa mga nagpapaayos po sa atin ng mga online, hotel booking, ticketing, sodan, etc. Maraming salamat po sa inyong lahat. Meron nga po nagbigay sa atin ng last time, may nag-deposit siya, nagulat ako. Sabi ko, not with me, ilalagay po yan sa Liberty International. And last week, meron pong nagbigay sa atin ng talaga naman, sabi ko, naku, sige, tatanggapin ko na to sa kamay, dahil natulungan po natin ng konting panahon at pagtitiwala sa atin, nagbigay po siya ng halaga na ilalagay po natin certain percentage na yun, isasama po natin sa kwenta yan, ilalagay po natin sa non-profit organization. Kaya po ang NPO, ang Liberty International, ay may 32 na lapad na po na maitutulong sa ating mga kababayan sa Pilipinas po. Yun po yung pagtulong natin ng mga binigay na suportan nyo po yon. Honto ni arigato gozaimasu. Hindi pa po tapos. Hanggang December katapusan pa yan ang mga services natin, dahil magkakaroon po tayo ng Yasumi break para sa Pasko. Magbe-break po ang mag-usap tayo, yung mga mag-online po, magtatanong. Baka po magkaroon kami ng schedule na, dahil siyempre, family time naman ng team, mag-usap tayo, kailangan pagpahingay naman sila. And so with me, siyempre, family time, kailangan ko rin ang aking biyena na nandito, sasamahan ko naman para may ibigay ko rin ng oras. But still, magbablog-vlog po ako. Ibibigay po namin ang schedule kung magkakaroon kami ng ganitong Monday or whatever. Anthony, minasan sa inyo pong pagmamahal, sa inyo pong suporta, sa inyo pong pagtulong sa ating kababayan, ay ipapakita po namin kung ano ang magiging resulta. Honta ni arigato gozaimashita. Kung wala po kayo, wala kami dito, at wala po kaming matutulungan na mas marami, palago ng palago. Arigato gozaimashita. Yan po ang ating opening, at syempre ang kumanta ng Mag-usap Tayo, walang iba kundi si Miss Ladine Rojas, ang nag-compose, ang super maestro, Mr. Benny Saturno,
ang mga super besi-besi natin, syempre pa sa director, Mr. Direk Dante Brillante Mendoza. Ang mga actresses naman, syempre, si Miss Judy Ann Santos, and ang ating besi na talaga naman, ulitin ko ulit, baka marinig niya. Nung mga sexy pa kami, magkakasama na kami. Maski nga yung mga healthy kami, magkasama pa rin kami. My best friend, one of my best friend, Miss Jacqueline Jose. Kami po ang solid friend na 4 lang po kami. 4 po kami na talaga naman meron kaming teamwork na nagsama po kami mula sa hirap at sa ginhawa. Na ngayon, na itong edad namin, mga nakasalamin na, mga bulky na, and andyan pa rin kami. Ang totoong pagmamahal ay talaga makikita mo kung sino talaga ang iyong best friend, sabi nga nila. Pero still, lahat naman po para sa aking kaibigan. Pero iba yung best friend, di ba? Yan po. At syempre, huwag niyo kalimutan si Miss meron pa ba akong nakalimutan? Oo nga, syempre pa, Miss Beverly Carmen na nandito sa Japan, panoorin po natin sa YouTube. At isa rin po siya sa tumutulong sa NPO dahil namimigay siya ng mga damit. At yung mga damit na yon ay so good na merong mga kliyente na ang aking hobby na golfer na binibili at nagdo-donate sila. At alam niyo po, asa na ba yung coins ko? Kasumo sa NPO no, coins pa aro jaso ko, o kane. Alam niyo po, dumami na yung coins ko. Ganyan karami na mga bigay ng mga customer ng husband ko tsaka ng mga ilang kababayan nating Pilipina rito na bumili sila ng damit ni Miss Beverly Carmen at nagbigay po sila ng tulong at ihuhulog ko yan sa bago magtapos ang ang end of this year dahil ang bahan ko nagsasara din sila, di ba? Puro coins po siya. Tsaka may konting naman papel po. Yan po ay tulong din ng mga kababayan natin nandito mismo sa loob ng opisina at mga dumadaan dito. So far, yan po ang ating opening at mamaya makita niyo yung mga coins na mabigat na siya. Ihulog natin yan. Maraming salamat po. Siyempre, kung wala ang tagline, hindi natin mabibigay yung susunod na segment. Okay po. Ito po ang inyong lingkod, Vicky Ozawa. Harapin natin ang inyong mga problema na magkasama. At lagi niyo pong tatandaan, hindi kayo nag-iisa. Story dyanay. Ne? Maski ka nag-iisa, kumakain, okay lang yan, pero sa puso mo, hindi ka nag-iisa. Tandaan niyo po yan. Huwag nating isipin na tayo'y nag-iisa sa mundo dahil kahit anong yaman ng tao, kahit anong sikat, talino mo, hindi mo kakayaning mabuhay na mag-isa. Promise, totoo po yan. Sa akin pong paniniwala, baka meron din naman, kaya kong mag-isa, kaya ko to, pero I bet you, hindi po kakayanin. Iba pa rin ang may kasama ka. Kaparis ko po, kung wala ang team, wala rin po ako dito. Dahil hindi ko lahat kayang pindut-pindutin yung mga iyan. Okay po, yan ang ating masabi. At syempre, pasok na po tayo sa ating mga kasabihan po na ginawa ng inyong lingkod na sa Tagalog natin inilagay. Ayan po, Tagalog, po siya salita. Pero pasensya na kayo, minsan yung boses ko, dahil nung nire-recording ko siya, minsan yung aking alagang doggy-doggy, nagbabaka narinig po dun sa recording. Sana wala. Natutuwa siya dahil nagre-recording ako. Biglang lumabas siya sa kulungan niya. Gumanon. Sana hindi dinig. Pero kung marinig nyo man po, gumenasay. Kung may konting ni gumenasay. Pakinggan po natin ang mga kasabihan sa Tagalog. I do hope na makatulong po ito. Buhay mo, hawak mo. Onegaishimasu. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Ito si Vicky Ozawa ng Mag-usap Tayo. Ngayon po ibahin natin ang buhay mo, hawak mo dahil naglagay po ang inyong lingkod ng mga quotes na itinagalog. Unahin na po natin. Pag sa reklamo, mahaba ang text mo. Pag pang sarili mong saya, thumbs up ka lang. Di naman lahat siguro. Or short words na SLMT. Salamat. Sa bawat araw na bubuhay tayo, dalhin natin ang ating maayos na pagkatao, hindi ang ating pagkatalo. Huwag kang matakot tumarap sa kahit anong pagkakamali dahil baka ulitin mo pa ito pag nakalusot ka. Hindi ang mga problema ang nagbibigay sa atin ng sama ng loob, kundi kung paano natin harapin at tapusin. Dugtungan ang masayang buhay ng pagmamahal at pangunawa sa kapwa, hindi galit at inis. Simple lang ang buhay. Pili na.
Sa lungkot, dahil negatibo ka. Sa masayang buhay, dahil positibo ka. Nakisuyo ka dahil tiwala ka. Nagkwento ka dahil tiwala ka. Kung nagkamali ka man sa pagtitiwala, pray for her. Be a better person. Be a good example sa ating mga anak dahil sila na ang coming future. Pag inisip mo ang problema, boring, but still, kailangan huwag pagtaguan. Need harapin at tapusin. Walang nakakaalam sa susunod na kabanata ng ating buhay. Pero isa lang ang inaabangan natin, kabanata ng masayang pamumuhay. Simple lang ang buhay. Pili na. Sa lungkot, dahil negatibo ka. Sa masayang buhay, dahil positibo ka. Pag nagkamali ka, mag-sorry ka. Pag alam mong inuunawa ka, maski mali ka, ibig sabihin, mahal ka nila. Kaya, huwag mo nang ulitin pa. Kaya ano pa siya, salapi o mga bagay-bagay, pag hindi sa'yo, ibalik mo. Isa ito sa malaking pagsubok ng buhay. Be honest. Ang gipit ay hindi pinababayaan na lang. Ito ay inuunawa at tinutulungan sa tamang paraan, hindi sa habang panahon. Kailangan nating kumita para mabuhay. Pero minsan, mas need mong huminga ng maganda para mas masaya ang buhay. Pag sila ay nag-uusap ukol sa saya ng buhay, join ka. Pero kung alam mong kasiraan ng buhay, alis ka na. Baka mahawa ka pa. Minsan, natatalo ng isip ang puso natin. Okay lang kung tamang pananaw ang nasa isip. Basta walang masasagasaan. Hindi ang problema ang magpapalungkot sa atin. Ito ay kung paano mo dadalhin, tatapusin ng walang masasaktan. Alam mo nang mali, bakit sige ka pa? Kontrol kapatid, huwag mong puntahan ang maling daan. Bawat sandali ay isang pagkakataon na mapabago ang buhay. Mangyayari ang mga ito kung tayo ay nananalangin at sumusunod sa utos ng Panginoon. Ito po si Vicky Osawa, ulitin ko, maraming salamat po. Sana po nakapagbigay kami ng mga kasabihan at nakapaggising sa paniniwalang ang buhay mo, hawak mo. Ay, nag-uusap po kami tungkol sa news dahil nakakalungkot. Anyway, yan po ang ating na-share na buhay mo, hawak mo, na ginawa po ng inyong likod ang mga Tagalog. Kasi minsan, kapares po, I don't know if I share with you, minsan nagigising po ako ng madaling araw. Parang may nagsasalita, ano ba yan? May naisip ako, and then tina-type ko po kagad siya. Kaya ang ginagawa ko, sinesave ko siya, and then from there, pag may time na the next day, pinopost ko po siya sa aking private FB. Nandun po yung mga kasabihan. Pero sabi nga nila, lagay nyo naman po yan sa mag-usap tayo din. Titingnan ko po. I was thinking na ilagay na rin po ang mga kasabihan na dumarating sa puso natin na ma-share natin sa inyo. Minsan kasi maganda na rin yung makakabasa ka ng mga quotes, di ba? Para bang, ay oo nga, hindi maganda yung ginagawa ko, ganun. Kailangan baguhin ko na sarili ko. So yan po yung mga kasabihan na nagawa ng inyong lingkod. Sana po, sometimes nakatulong po sa inyo yan. Dahil tandaan nyo po, ang buhay nyo, wala nang may hawak niya kundi kayo. Hindi nanay mo, hindi tatay mo, hindi kaibigan mo, hindi kung sino mo, hindi rin ang asawa mo. Ikaw lang ang may hawak ng buhay mo. Wala nang iba. Ikaw ang pwedeng magdesisyon sa buhay mo. Wala nang iba. Alam mo rin kung mali ka o tama ka. Di ba? Kapares ng iba, pagkagising pa lang, naiinis na. Ano ba yan? Ganito. Wag. Minsan natural lang yan, lalo na kung may mga anak ka. Makakalat talaga yung mga bata, maski ano pang sabihin mo, maski anong chika-chika mo sa mga ayan, talagang minsan, yung sinabi mo, hindi nasusunod,
minsan naiinis ka, di ba? Pero unawain po natin. Kasi kung makokontrol mo ang sarili mo, nakokontrol din ng bata ang sarili niya. Kung nakikita niya rin na high blood ka, malay mo magaya niya yan pag in the future. Tandaan po natin, wala nang ibang future na dumarating ngayon sa mundo. Ang magpapagalaw ng mundo, kundi ang mga kabataan, ang mga anak nyo, ang mga anak natin. Sila na po, mga apo. Dahil tayo, siyempre, kaparis ko, kayo, yung ibang mga bata pa, siyempre, nagsisimula pa lang. Pero kaparis ko, siyempre, nagsisync na. Nagsisync na yan eh. When you get older, you get sync. Bumababa ka na eh. The memory, the body, everything getting weak. And it's all up to you kung paano to make it stronger. Yung memory mo, siyempre, malilimutin ka na. Yung katawan mo, where you used to be 24 hours wake up, kaya mong maganon, maganito. Mag-internet 24 hours o mag-internet for 19 hours, kaya mo. This time, no more. Mararamdaman mo na, pumapasok na kagad yung effect. Hindi ka paris pagbata ka para, okay lang, Romita, may news na ganito, may bagong ganito, kaya ng bata yan. Pero, nakakatakot nga lang. Minsan, ngayon kasi may effect na. Napansin nyo ang mga kabataan ngayon, karamihan nakasalamin na. Ang liliit pa nakasalamin na. Pero ang mga kabataan noon, kaparis ko, kailan lang ako nagsalamin ha, in short. Tayo, mga misis, di ba? Pero yan yung ngayon ng mga kabataan, maliliit pa lang. The other day, nakakita ako sa Facebook ng, I would say, isang batang 2 months old. 2 months old pa lang siya, nakatitig siya sa iPad ng ate niya. It was my family, actually. Nagulat ako, makikita mo talaga yung mata ng bata, madilim, and then nakatitig dun sa iPad, which is not good for me. Siyempre, natutuwa tayo. Tingnan mo yung bata, 2 months pa lang makatitig na ng iPad, medyo nasasya di ba? Pero actually, it's not good. Hindi po maganda yan. Hindi maganda yan sa bata. At yung sino ba yung kakilala ko pong artista, hindi niya pinagagamit, hindi ko nabanggitin ang pangalan, hindi niya pinagagamit ng mga gadget ang mga anak niya. Hanggat hindi nagpo 14 years old. Maganda yon. Pero hindi niya sinisiro. Nilalagyan niya lang ng limitasyon. This time, pag ang anak mo, nasa puder mo pa, susunod pa yan eh. Kahit pa paano, lalo na yung mga ganyang edad. Pero pag nag-16, 17, 18, ayan na. Nako, may sariling mundo na yan. Minsan nga sabi nila, nako, 11 pa lang, tita. Wala na, hindi na ako sinusunod. Sabihin ko, samahan ako, mamamalengke kami. Sabihin, may ginagawa o may date. Whatever, 11, tingnan nyo. Samantalang maliliit yan, Mama! Iko, ngayon, hindi na. Ano sagot? Kay mo na iko kara, yada yo, imay, so nga si kara, anong hawak gadget? Diba? Okay lang kung nakikita mo books, diba? Maganda ang books. Pero nowadays, sa mga bata, ang hirap din tawagin. Nung panahon namin, pag tinawag ka ng tatay mo isang beses at hindi ka sumagot kagad, palo ka niyan. Ngayon, ang bata, nakasampung tawag ka na ata minsan. Hindi pa rin sumasagot na, opo, papunta na po ako. Hindi. Kailangan, nangyari sa'yo, punta ka rito. Doon palang darating ang bata, di ba? Bakit? Ang utak nila kasi minsan, nasa gadget na. Kasi yung feeling na happy, nandun sa gadget. Wala na sa sa human, di ba? Hindi na sa mama o sa papa o sa mga kung ano. Pag kumakain kayo, kita mo, hindi sabay-sabay. May mga pamilya na hindi sabay-sabay. Isa po yan. Nawawalan na. Walang paggana kasi enjoy siya sa gadget niya. Sana po, wag naman. Although alam natin, trend yan eh. Kailangan sundin natin eh, di ba? Kanya-kanyang pagpapalaki ng anak. Sa aking opinion lang po ito. Sa nakikita ko, ang mga bata ngayon, ang hirap mong mapasunod. And would you believe, mas marami talagang magkakaroon ng hindi magandang pag-iisip. Dahil nandyan lahat sa internet, ang good and bad. Bata yan, hindi niya alam kung ano yung good, kung ano yung bad. Nag-enjoy siya sa pinapanood niya. Diretso yan. Naramdaman niya yung sa'yo, kesa nasa sermonan mo. Kesa, sukuday. So, pag nagkaroon na siya ng time na sa hawakan gadget niya, yun na yung happy niya. Which is, hindi alam ng bata. Kaya tayong mga magulang, dapat alamin natin. Hindi yung, ay kasi ayaw ng anak ko, ay kasi yung anak ko ganito. Hindi, hanggat bata lang po yan. Sabihin na mahigpit si nanay, mahigpit si tatay, pero tandaan niyo po, may magandang mapupuntahan yan. Diba? Hindi mo naman kailangan met sermonan eh. Be a best friend to him or to her, sa inyong anak.
Maging best friend kayo nila. Hindi nyo itatayo yung, nanay mo ako, sumunod ka sa akin. Tatay mo ako, sumunod ka sa akin. Huwag matigas ang ulo mo. Those words for me. Hindi po magiging maganda sa batang effect yan. Ang effect ng bata ay kailangan be a best friend. Best friend lang kayo ng bata. And read. Alamin nyo kung anong damdamin na meron na siyang masaya siya. Go on. Pasukan nyo po yung saya niya rin. From there, mahuhuli nyo, malalaman nyo. Kasi minsan nangyayari, di ba? Kung naalala nyo po yung sa Kyoto, yung bata, di ba? Anong ginawa niya? Pinutol niya yung ulo ng ka-eskwela niya doon. Di ba? Nung in-interview siya, anong sagot niya? Gusto ko lang malaman kung talagang pag pinutol ang ulo, dumudugo. Oh, ibig sabihin, walang communication sa magulang. Importante po ang communication nyo sa bata. Number 1 yan. Hindi yung kayo parang natatakot sa bata. Di ba? Alam ko, ginagalang natin ang damdamin ng ating mga anak. Pero minsan, lagyan nyo ng limitasyon. Dahil kung walang limitasyon, hindi alam ng bata yan. Hindi nagiging matigas ang ulo ng bata kung ikaw mismo, nanay, nakikita niyang maayos ang pagpapalaki mo sa kanya. Anong maayos na pagpapalaki sa kanya? Kausapin mo siya as a friend. As a best friend. Kausapin mo siya na, hindi yung leadership mo na nanay ako. Sa akin po ito, ha? Siyempre, may kanya-kanya tayong paniniwala. Yan po ang aking masabi, kaya yung mga kasabihan po na nagawa natin sa buhay mo, hawak mo, I do hope na nakapagbigay ng konting from your heart, na ang buhay mo, hawak mo. Wala pong gagalaw sa inyong pamilya, kundi kayo mismo. Kayo ang pwedeng maging leader ng pagmamahal sa loob ng bahay, lalo na mga nanay. Tayo ang ilaw, ang tatay ang haligi. Diba? Tandaan po rin natin, ang isang nakakaawa sa bata, na minsan tayong mga magulang, pag galit si tatay, galit si nanay. Huwag po natin pagsasabayin yan. Kung galit si nanay, cool down muna si tatay. Kung galit si tatay, cool down si nanay. Kasi po, ang bata, pag nagkaroon ng, pareho naman sila, magkasundo sila, hindi naman ako pakikinggan yung dalawang yan. Diyan na magtatago-tago ng iba-ibang bagay ang inyong anak. Dahil alam niya na no one to lean on. Isa lang naman ang ililin on niya. Kayo, magulang. Wala na siyang ililin on, kundi ang magulang, number 1. Pero minsan nawawala yan dahil nga sa inyong grabing sermon sa umaga. No? Sa umaga pa lang, minsan ang bata, syempre medyo boring yan, lalo na ngayong taglamig. Di ba? Give love, share love. Hindi, ay naku, andyan yung pagkain mo ha. Mag-bento ka na lang, ganito. Sana naman po, wag laging ganun. Okay lang, minsan kasi busy tayo, di ba? Pero hanggat maaari, paglutuan nyo ang inyong anak. Ilagay nyo sa table ang magandang pagkain para sa kanila. Kaya ano pa yan? I-set up nyo, anak, andyan na. Maglagay ka ng simple words na ilagay mo doon. I love you, take care, good luck to your study today, ganon. Wala naman po masama doon, di ba? I think it's one of the technique. I have this technique po, isi-share ko sa inyo. I've been married for 31 years. And minsan, syempre, meron kaming gap na hindi maganda. Pag sinabi ko sa kanya, kaharap siya, nag-aaway lang kami. Ang ginagawa ko, nilalagay ko, pag aalis na siya, magtuturo ng goal, inilalagay ko sa bulsa niya. Yung gusto kong sabihin, maski balubaluktot na Nihongo. So, hindi ko siya kaharap. Di ba? And then, pagdating niya, nagkaroon siya ng time isipin yun, then, doon siya magsasorry. Kasi we only need the word sorry, di ba? Pero it doesn't mean, pag nag-sorry ka, nasabi ko na naman yun eh. No. Kung hindi rin lang sa puso mo yung sorry, don't say sorry. It should be came from your heart. The word sorry. I myself, ginagawa ko po, nakailang sorry kaya ako ngayon. Every time na matutulog ako, talagang minsan I was so thankful to God na hindi ko na nabilang ang sorry ko at pasasalamat. Always say thank you. Whatever it is. Maski simple things, always say thank you. So yan po ang ating napahaba na naman. At alam ko na, excited na kayo na makita ang ating, syempre, ang ating Mr. K. Oh my God, ito na siya. Andito pa yung manicure ko. Ayan, ito na yung, yung coins. Yes, sir. Konnichiwa. Ay. Konnichiwa desu. Ay, konnichiwa. なんかこっそり入れたんですね。はい。マネージャーかな。いい匂いだった。ほんといい匂いになったらね、ポジティブが入るんだよ。悪い匂いになったらネガティブが入るんだよ。嘘だよ。自分だよ、自分次第。はい、こんにちは。はい、こんにちは。お元気ですか？はい、元気です。あ、よかったね。はいはいはい。COVID もそろそろ終わるんですね。そろそろ終わってほしいですね、でもね。欲しいですか、COVID？
じゃ終わってほしいですね。終わってほしい。欲しいですか？もうでもだいぶね少なくなってきて、欲しいかなと思っててびっくりした。やだよ。はいはい。だいぶ少なくなってきてますから。そうですね。どうなりますかね、来年。本当来年どうなるかな。ね、いろいろないいこと来ますよ。そうですね。絶対ずっと悪いことないですよ。ね。はいどうぞ。はい、じゃあニュースを今日もお伝えします。はい、最初のニュースですが、これは先週15日のニュース。15日。15ですね。おう。で、赤羽、東京の赤羽の魚民という居酒屋さんがある、まあ、チェーン店なんですが。Oh, isang balita po tungkol sa isang isakaya na Uotami. Uotami. はい。Sa Akabani po nangyari ito. はい。そこで、もつ鍋、お鍋ですね。鍋の時期。寒いですから、時期ですから。もつ鍋を注文したら、その中にもう数えきれないぐらいこんな小さな虫。虫が入ってた。どんな虫ですか？なんか白菜、野菜の白菜がありますね。はい。それにくっついてた虫らしいんですけど、それをよく洗ってなかったので、その白菜についたまんまお鍋に入れたら、その白菜の中から出てきたと。So, isa kaya sa Akabane, Watami na balita po na kasi nabe na time kumaga sa yung nabe bowl, soup bowl na siya. Ang uso na dahil malamig na ang Japan. Meron po sila, yung customer po nagreklamo dahil nakakita ng mga doon chichay mushi, kuroy mushi desho. Yung pumapasok na mga hayop-hayop sa gulay pag hindi mo nalinis talaga, di ba? Naglilikom-likom yun. So kuno, doon na guray desu ka? もう数えきれないぐらい入ってた。数えきれないぐらい？洗ってないってことじゃ。白菜を洗ってなかったからついちゃって、もうその中に入ってたということですね。Yan, ingat po kasi kumbaga sa nung yung mga hayop kasi kirinay no, hindi raw mabilang sa dami. Saisho, ja, nabette, kuroko natteruってじゃ頼んだものは結局白いスープだね。そうですね。で、最初その方も、こう蓋開けたら黒いのがペッパー、ちっちゃいブラックペッパーだと思ったらしい。Kala po nila black pepper yung nandun sa nabe dahil maliliit nga. Ay. たらよく見たら虫だった。And then tinignan nilang mabuti kung ano yon, nakita puro mushi. Insects, right? A little insects. Yeah. Watomi. でどうなってるんですかこれ、それで。これは結局なぜ広がったかというと、その虫に入ったお客様が SNS でそれを投稿したらしいんですね。それを見た人がこれはひどいということになって、その時は文句はなかったんですか？文句も当然言ったらしいんですが、そのお店の人に、なんとかしろというふうに、ちょっとなんか店長がいなかったらしくて、対応がちょっと遅れたみたいですね。So ibig sabihin, nagreklamo man po sila, kaya lang wala yung tencho, hindi alam kung ano isasagot sa kanya. Siguro binidyo niya, kinunan niya, and then inilabas niya sa media, sa SNS, sa internet po, and then kumalat. So de hiroga. 広がっちゃって。あらまあ。はい、それでどうなってるんですか？それで結局そのお店の方も魚民の本社へも、魚民の本社ですね、メインオフィスにも、フランチャイズですよね。メインオフィスにもあんまり報告が遅れちゃった。Ala, sabi po raw ng main office, yung report po raw ay matagal bago hindi kagad ni-report sa main office. それで結局保健所の調査が入って、やっぱり野菜の洗ってるの足らなかった。その中に虫が入ってたと。So nagpunta po ang government ng ang tungkol sa food and beverage sa Japan ng gobyerno nila, chinek po, nakita galing lahat doon na yasay desu ka? Haksay desu ne. Haksay, Pechay Bagyo. Tama ba ako? Pechay Bagyo ba tawag doon? Doon po nandun yung mga yung mga mushi.
hala. So,これは、close なるんですか、会社は。まあこれはクローズにならないですね。Hindi maisasara, hindi isasara, hindi magiging penalty ang sarado. どうしてんですか？まあこれ多分その後はまだお店はやってるかと思います。魚民全店がなったわけじゃないので、まあお店はやってると思います。じゃあこれはどうしてfood poisoningじゃないから？そうですね。人間がそれ食べて死ぬものじゃないってことですか？そうですか？そうですね。まあフードポイズンだったら当然2 weeks とか10 days とかねクローズだけ？ですね。もうしまうじゃない？普通はだったらフードポイズニングだったらダメか。2週間だけ。2週間、まあその状態にもよりますけどね。Depende 2 po weeks raw. とか、10 days とか。So yan po ang nangyari sa isang sa Akabane. Kasi po na ngayon soup na ang mga sinaserve sa mga restaurant, sa mga isakaya. At nakakita po ng insect. Kala nila lang yung pepper, yung paminta. Mapamintang durog. Nung tinignan mga insects pala. And then after nun, nag-react sila that day, pero palibas wala intensyon, walang nangyari, pero na video nila at nilabas nila sa SNS. At kumalat po ito. At ang sabi ng main office, dahil franchise po ito, restaurant, matagal bago dumating sa kanila ang report, kaya ngayon sila nagre-react daw. Yun ang sabi. At hindi po raw ito na isasara dahil hindi naman po ito food poison. Food poisoning. Okay. Yes, sir. Thank you so much. What is the second news, sir? これは18日、18の日の北海道。Ito naman po nangyari sa Hokkaido noong 18. 北海道の旭川といった旭川yung place po. Yes, sir. 70代の男性、私と同じぐらいの男性が、自分のお家にあったキャノン砲の弾ですね、大砲の弾、長さが28センチ、このぐらいあるのかな。で、直径が8センチぐらい、このぐらいの。Nakakita po ng tayo na tama. Sumimasen, wakaranay desu. Nani scout desu ka? 昔のセカンドウォールの時の、ジャパンのソルジャーの時に使ってたらしいんですね。何のために？戦争するために。戦争するときに大砲撃ちますよね。キャノン。バラ？カノンバラ？バン？そうです、そうです。バンか。Hi. Ito po yung ginamit doon during Second World War na nadiscover sa isang bahay. Hi. それが自宅の屋根裏、ペントハウス屋根裏に置いてあったらしいんですが、古い家ですか、これ。ですね。nakita po sa Hi. それでもうこれが譲り亡くなったファミリーから譲り受けて40 years old もうちの中にあったらしいんで、危ないデンジャラスなんですけどね。For 40 years naka-stock lang na hindi nila alam. Yung bala po yun na big one. どのぐらいですか？長さ28センチですから。okay. はい。それをお家もそろそろ改装。ikakaitay na siya. Kung magigibain na yung bahay, nakita. Kaiso de, それ入れる調べてそれ見つけたってことですか？それで、警察に持ってった。dinala po sa police. はい。で、火薬は中でも火薬はもうなかったらしいんで、爆発は、wala nang laman yung loob. Yung loob niya, wala na namang laman pa kumbaga sa yung katawan lang ng bala ba tawag doon? Bomb ですよ。それは。bomb。で、念のため周りのハウス1500 people 1500 people or house? 1500人の近くの人。yung mga nakatira po doon almost 1,500 katao. とりあえずちょっと危ないから万が一ということが、ちょっとどっか遠くへちょっと避難しててください。Ayun po. Bali, 1,500. Hinansta, no? Sa Notoki. 1,500 人ぐらい。Ang ginawa po, nung nakita yon, nalaman ng mga pulis, 1,500 katao, lumipat ng bahay muna. Dahil baka delikado ngayon at bomba talagang sumabog. Ay.
まあこれそれ北海道、あ、そういう意味ですか。午後12時過ぎぐらいの昼間の話ですけどね。Ito po yung nung 18 nichi desu ka, kore? 18日です。Alas 12 ng tanghali, nagpanik sila na kailangan umalis dun sa lugar na dahil baka nga sasabog pa siya. So, yukoto nandesu ka, kuwai ne. ですね。それでそのものは今ポリスのところとポリスですね。もうポリス扱ってる。ね。Yun po ay ginamit sa Second World War na siguro anong tawag dun? Ewan ko ba kung anong yung bomba siya. Anyway, yun po na-discover ngayon at nagkaroon ng panic sila, 1,500 pa katao, naglipat ng bahay muna. Yung para safety place, inilipat sila ng gobyerno. Wakarimashita, arigatou gozaimasu. Hai. 3番目です。Eto na ang nakakaano, sad, di ba? Hai. 3番目、これも18のですけども、Nangyari din po ito noong November 18. Hai. 名古屋に住む、25 years old の中国人、チャイナですね、の男が捕まり。Meron pong isang 25 years old na Chinese citizen. 25? 25 歳? 25歳です。Nahuli, nakitaan ng mga fake na nandes ka? この男が、在留カードの、偽の在留カード、レジデンスカードを1枚なんか職務質問されて1枚偽のも持ってた他人のそれが偽もイミテーションだったんですね。それで捕まりましてハウスを自宅を捜索したらなんと外で捕まったんですか？外で捕まった最初はですね。ただ1枚だけ持ってたらしいんで偽物。はい。それをで自宅で捜索したら自宅から何もない真っ白な在留カードを、じゃあ外で捕まってイミテーションの在留カードってことですね。1枚持ってた。はい。じゃあ一人で外でpulis ni iskamatan desu ka? So okay, na-check siguro siya ng pulis at tapos may dala siyang alien card. Kasi po ganito yan. Once na may alien card kayo, pag ang pulis naka-check sa inyo, meron silang machine, parang iPad, check nila yan. May access po sila sa immigration kung kayo ay talagang yung taong yun, yung proper na yun, yung alien card na yun. They can check it not even a minute. Sandali lang, malalaman na nila. Minsan siguro mga 5 minutes sa check-in nila kung ikaw talaga yung taong yun. Kung number na to ay legit, gano'n, nakikita po yan. Hai. Then, iskamatte. 自宅のハウスを調べたら sinama sa bahay, nag-check sa bahay yung mga pulis. Hai. なんとまだ真っ白なカードが3,300枚、3,300 piece. Meron siyang ready to print na mga alien card, 3,000, how many? 3,300. 3,300 pieces na alien card. Oh my God. Ikura de urun desu ka? これ値段は出てなかったんですけど、まあそれまでに160万円ぐらい SNS で注文を取ってたらしいんですね。それオーダーを取っててそれを売ってた。自分でオーダーするんですか？それでもお客さんが SNS で注文どうですかっていう感じで、でお客さんから注文が来る、それを売ってたということ。So nag-ano siya, secret, siguro online na kung sino gusto ng alien card, ganito, alam niyo na, syempre, merong mga kailangan kasing kumita, magtrabaho dito. Pag walang alien card kasi, hindi ka makakapagtrabaho, di ba? Kaso, alam niyo naman, masamang gawa.はい、それですか、また、外国人登録種だけですか？そうですね。まあ、それを参考するために保険証ですとか、なんかマイナンバーカードも出てきたらしいんですけどね。So, meron din pong nakitang mga konting mga hokensyo, yung insurance natin dito sa Japan. Hokensyoなんか使えないよ、どうしてか。病院でわかるから、これ。どういうふうに使ってるんだね、ひどい言わない。Meron po hokensyo at meron din siyang my number. Mga kababayan ko, mag-ingat po kayo. Huwag basta magpapadala ng mga
inyong mga personal data kasi pwede po nilang gayahin yan. Dahil kung legit po yung residence card, ilalagay lang, kung paano nila piniprint, kayang-kaya nila yan, kaya ingat po kayo. Ilalagay lang yung number, pag napindot minsan ng pulis, kala yun na yun, pero siguro, ano siya naaabangan? Ng katabon, pulis mo, may karamite rin dyan ay konosto, moshikaste. 注目はされてたと思いますね、やっぱりね。そうですよ。ねえ。Kaya mga kababayan, kung meron po kayo nakitang ganito, wag tayong makisawsaw ba tawag doon? Wag na kayo makisawsaw sa ganun, bad yun. Hindi maganda yun, may huli yan. At pag nahuli ka, lalong walang mangyayari sa'yo dito. Maigi na. Sabi ko nga, di ba, honto ni ne, iko to yare ba, nagakumotsu no. Waru iko to yare ba, moteru keredomo, limit nga aro no. Ne? Uso mo, so. Uso ba kari, umakita. Matayaron desu yo. Ne? Kaya mga kabayan ko, wag. Kala mo nakalusot ka, hindi mo alam, hindi. Hindi ka nakalusot sa Panginoon yan. Ay, hindi maganda yan. I understand na minsan kailangan natin yan, di ba? Maski pa, alam mo na mali, pero kailangan ko to kasi ayoko umuwi ng Pilipinas kasi yung mga anak ko, yung pamilya ko, paano pag-aaral. Alam natin yan, pero believe in God. Believe in God, may magandang darating po sa inyo. But still, siyempre, kanya-kanyang desisyon yan. Sa aking pananaw lang po ito. Ne? Hai. So, yung koto ka. Hai. Yun o susume wa? おすすめ、今日もピーナッツを。つまんないこの人。何それで、私いつもおすすめしてるよ。ミスター K のおすすめじゃあ、わかった。じゃあ、ミスター K のクエスチョンある。幸せになるために何が一番ですか？教えてください。正直に聞くことですね。素直に。はい。あとはあと嘘つかないとかいろいろありますけど、まあ嘘つかない。正直に行くこと。嘘つかない。正直言って、いや、じゃあ自分で例えば、今だったらここ、気がしたこと何ですか？ここ自分で。まあこれがついてないよね。そうでしょ。そう。だんだん心ね、それが心あれば何がしないといけないとか分かるんだよ。ね。だからその2つですね。嘘ついてない。あとなんだっけ？よく周りをよく気をつける。気をつける。はい。あとはあれはなんだっけ？綺麗好きは大事ですか？ですね。まあそれ入ったらまあいっぱいありますけどね。まあ本当。ミスター K 洋服って何回で洗えばいいですか？使ってから。まあ下着とか毎日の方がいい、まあと思いますけど、まあセーターとかこういうのはね、まあ着る回数にもよるかと思いますけどね。自分だったら一日すぐ洗うんですか？どうですか？ズボンとか。まあ毎日取り替えますけど。それで洗うは？まあある程度2回ぐらい、2日に1回ぐらいですかね。溜めて。少しプールして洗うと。本当。1週間の中何回洗濯するんですか？3回4回ですかね。3回ぐらい。本当ですか？どこでドライするんですか？どこでドライするんですか？本当は外。Punto wate. Sabi niya, kailangan daw ang tao wag sinungaling. Tapos sabi niya dapat makatotohanan lang, ne? And then ang pag siyempre yung sweater naman hindi mo naman kailangan laban araw-araw yan, lalo yung taglamig, no? At least siya naglalaba daw 3 beses sa isang linggo. At sinasampay niya, doko de dry surun desu ka? Soto desu ne. Soto desu ka? Yakusoku desu ka, sore? はい、わかりました。それが、Mr. K のおすすめ。Kaya wala mong pagkain na o susume niya. Ang susume niya, uso iwanai. Tsuna ni natte, kireski, sentaku mo yatte, sentaku wa soto de dasu. Minna shoko shite ne. Yan po. Shoko desu ne. Mr. K はそういう人間だよ。Kaya kayo mga kababayan ko, single po si Mr. K. Joke. ありがとうございました。冗談でね、みんなも笑うために。皆さん、yan po ang susume ni Mr. K なi-share niya sa atin. ありがとうございました。Thank you.
Ang saya, di ba? Huwag lang bali-balita. May mga lungkot man ang balita. Still, kailangan masaya pa rin tayo. May mga problema man, sabi ko nga, okay lang yan. Dahil alam mo yan, ang problema dumarating din dahil buhay pa tayo. Pag wala ka ng problema, sabi nga na, di patay ka na. Hindi naman. Kailangan din, minsan walang problema. Para mawala yan, kailangan tapusin mo yung unang problema dumating sa'yo. Dahil pag di mo tinapos ang unang problema dumating sa'yo, siguraduhin mo may darating pang pangalawa yan eh. That is life. Yan ang buhay. Kaya tayo nabubuhay dito sa mundo. Dahil sa mga pagsubok. Kaparis ko, nilinis ko itong studio, eto na naman marurumi, o dilinis na lang ulit. Diba? Eh kung tatambakin mo siya, eh di wala na. Ne? So, minasan, honton ni arigato, Mr. K, arigato gozaimashita. At ngayon pa, pasok na tayo sa ating Netflix commercial. Onegai shimasu! Order na po kayo. Dito lang po, may address po dito. Tawag kayo. Netflix. May Netflix. Ang sarap. Oishii! This is Netflix. Very delicious. Recommended. Bye now. 食べたことありますか？はい、食べたんですけど、すごくニンニクと塩の味が効いていて、もう一度食べるとハマっちゃいます。Yes, yan po ang ating Netflix. Siyempre pa, eto. Eto na po siya. Ito po yung hindi maanghang. Dalawa mo na po. Ito po yung label natin. Ayan. What's it, ah? Gomen, hindi na po naririnig pala. Nahulog ang aking little mic. Ah, ariga na hindi yun. Manager. Case nga na yan. Dokita, no? Ayan, nahulog po. Pasensya na. Gomen na say. Nakita niyo yung ulo ko manipis na yun. How to put this? Here. Okay, yan po ang ating, dito ko na nga lalagay siya kasi minsan masakit sa leeg eh. Kaya inaano ko nilagay ko dito. Ayan, dinig niya na. Daijoubu desu ka? Okay, yan po ang ating commercial Netflix. Ito na po ang label natin, Netflix. Ito po ay share ng ating kaibigan na taga Yokohama. Ang Netflix, syempre, sabi niya Netflix, Netflix, di ba? At nakita niyo po ang LPGA na si Miss Sai nandake. Sai Chang. Nani? Okay.
Ayun, tinanong ko pa, no? Kasi ang tawag ko lang sa kanya, Sai-chan, Sai-chan. Siya po si Sai Yamamura. Kaya kung mga golfer ang inyong husband, itanong niyo po, sino to? Kilala nila yan dahil kilala po siya dito sa Japan. Isang player ng manlalaro dito sa Japan na Japanese girl na bata, Sai Yamamura. At model at ang kanyang sponsor po, Samantha Tabasa. Nakita niyo naman po. At ngayon, model na rin siya ng ating Netflix, di ba? So kung sino po ang order, hindi po kasama ang shipping. Order lang po kayo, pasok po kayo sa FB page, Mag-usap Tayo by Vicky Osawa. Gusto ko lang po sabihin sa inyo, kung order kayo ng isa, mas maigi pa po, bayaran nyo na ng full siya kasi ang shipping po mahal. At saka yung yung pagmalayo siya, minsan nagugulat ako, dalawa lang binili mo, halos mahigit pa sa kalahati ang babayaran mo sa shipping. Choto, gomenasay ne. Kaya sabi ko nga po, hanggat maaari bayaran nyo na lang through bank para magiging pag 2 piraso pang in-order nyo, 2 pirasong Netflix ang in-order nyo, 2,750 lang darating sa inyo. Eh kung halimbawa pong 2 in-order nyo, tapos shipping, lahat, etc., mas mahal po. Minsan kapares yung Hokkaido. 2 ang in-order, 1,700 plus ang shipping. Hindi pa po kasi kami naka-sign up sa mga Chroneco, sa mga kung anong shipping company. Kasi po may limit sila, kailangan makapag-deliver ka ng ganitong karami. Eh ang lola po medyo hindi naman malakas ang katawan para maya't maya makapagluto at makakuha lagi ng mga order. Although we are trying our best na maiyan siya dahil ngayon po na nandun na po siya, nakapwesto po siya sa isang ramen house at ilalagay po din namin siya, hopefully, na promises sa Yahoo po. Lalabas na rin po sa Yahoo na order dito sa Japan. So, pwede po kasi po merong time, may nag-request po na Japanese, wala ba to sa Yahoo? Wala pa po. Hindi pa po namin siya nilalagay sa Yahoo. So, i-upgrade po natin siya. Basta kaya ko na talagang yung time ko maibigay dahil pag may order sa Yahoo, kailangan on the spot asikasuhin mo dahil kundi masisira ka sa Yahoo company. And I don't want to, ayokong mangyari yon. Kung inaayos po namin ng mga schedule dahil marami po tayong balak for next year na iba-ibang business na maayos at para sa ating kababayan na mapasaya po natin sa abot ng ating makakaya. And also, gusto ko pong sabihin sa inyo mga kababayan ko, yes po, meron po tayong kababayan na umuwi sa Pilipinas at hindi na siya kinwarantine. Yun po yung na-post namin last, in a couple of days last week, na sinamahan ko siya sa PCR Kensa drive-thru. Ang mahal nga lang, sobra, maski ako nagulat. Pero tandaan nyo po, Kinoshita Clinic. Kung gusto niyo po mag-PCR, Kinoshita Clinic. Diyan po kayo tumawag, diyan po kayo, hanapin niyo sa online. At mula ni Sengen up to 7,000 something. Na may tanong niyo po kung may English version din sila. Kinoshita Clinic. Yan po gusto kong sabihin sa inyo dahil maraming uwi sa Pilipinas, lalo na ngayong Pasko, kailangan po ang PCR swab test. From Japan, 72 hours. 72 hours po. Huwag po kayo magpa-swab test ng hindi 72 hours bago mag-flight. And also, meron po kami mga translation, online service po, kung anong kailangan nyo. Wala nang hotel kasi ngayon, diretso na kayo sa bahay nyo. Pero pag kailangan nyo ng airfare, andyan pa rin po ang ngalang napakamahal ng ticket. Sobrang mahal, maski ako nagugulat kaya hindi mo na uwi ang lola. And also, I would like to thank you. Si Mama Mary po, meron po isang kababayan tayo, nakausap ko kahapon na nagsuporta din sa atin, na siya po ang magdadala para kay Mama Mary dito sa Japan. Sinabi niya, siya magbibitbit dahil uuwi po siya ng Pebrero. At naiyak nga ako Naiyak ako kahapon na merong isang kababayan natin na willing dalhin si Mama Mary dahil malaki po ang rebulto ni Mama Mary darating dito dahil gusto po ilagay siya dito sa studio, sa labas sa garden na para igawing siyang grotto na anytime na merong sad, pwede niyo po siyang dalawin dito. It's a 24 hours na pwede niyo pong silipin si Mama Mary dito sa Yamanasi sa studio po natin. And I do hope na malaking tulong para sa atin na magkaroon tayo ng image ni Mama Mary. So maraming salamat sa iyo, Ihaw. Talagang super kagabi. Ang sobrang saya ko kahapon. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin yung saya ko talagang forever. Medyo na-cry nga na naman ako. Pero honto arigato gozaimasu. So si Mama Mary po abangan nyo. And also sa ating mga kababayan na pauwi ng Pilipinas o pabalik ng Japan, kailangan pa rin po ang swab test. Kailangan pa rin po ang swab test. At sa nagtatanong naman po kung may ayuda ng Sanjuma, hindi pa po kumpirmado.
Okay po, yan ang ating commercial sender ngayon. At ngayon, pakinggan po natin isang kababayan natin na kinasal sa Japanese at yung Japanese husband niya ay na-lost na and then umuwi siya sa Pilipinas pero may boyfriend siya kaya lang hindi tinatanggap na makasal kagad siya. Buti na lang po ang may isang mabait na officer ng DFA sa Pilipinas na initindi at inunawa siya at ngayon, kasal na siya sa kanyang talagang mahal sa buhay. Pakinggan po natin ang kanyang experience. Onegaishimasu, manager. Japanese husband ko. Pinakausap po ako sa, pinapunta po ako sa, basta yung pinakamataas pong na ano doon sa DFA. Para po, pumunta ka dito sa room na to, kausapin mo yung pinakamataas namin kasi ayaw ko po talagang humingi. Kaya po pinapunta po ako doon kasi yung pinakamataas namin ang kausapin mo kung pagbibigyan ka. So ipaprocess natin yung passport mo ng single ka. Yun po, nagpunta po ako, nag-antay pa po ako ng 3 days po yata bago pa po ako ma-sked po. Tapos nung nagpunta na po ako sa DFA, nakausap ko po, lalaki po siya, mabait naman po siya, tapos sinabi, nakita na, binasa niya po yung papel ko, nakita niya po doon na patay na nga po yung asawa ko. So sabi niya, wala na daw, bakit hindi ka pinayagan sa baba? Yun po ang sabi niya, kasi nakalagay naman na dito na patay na yung asawa mo. Sabi niya, bakit hindi ka pinayagan sa baba? Kausapin ko daw po muna kayo. Yun po ang sabi ko sa kanya. Tapos po doon, may inano po siya, ninote po niya doon sa papel na ako yung pangalan ko na pwede na siyang mag-process ng passport po using yung single name. Sobrang tuwang-tuwa po ako noon. Kung hindi ko po yun tinry, baka po hanggang ngayon po ako nakakasal. Hindi ka makakasal pa rin po. Opo. So yun po. May ganun din po pala. Dapat po hindi hihinto sa first na step pala. First step. Dapat po hindi pa pala hihinto. Ipaglaban mo, total nasa yung hope. Tsaka yung hope mo, anak, and faith. Hope and faith nandun kasi rin. Ang pag-ibig kasi malaki maitutulong talaga na ikagaganda. Sobrang thank you nga po ako sa kanya noon. Kasi first, wala daw pong case na gano'n. Kaya po, yung parang kakaiba nga daw po yung case ko. Sabi niya at nabigyan daw po ako ng ano daw pong ginawa ko. Kasi usually hindi daw po pinapayagan. Mahirap daw po yung case na gano'n. Yes. Yun po ang sabi nila. Tapos sabi ko, ito na po, nakakuha naman po ako. Kaya po, nagulat din po sila doon. So, ang ibig sabihin, ang nangyari, kinasal ka sa Hapon, and then nakipag-iwalay ka sa Hapon, and then after nun, nalaman mo na matay na siya. Diba? Umuwi ka sa Pilipinas. Pero bago ka umuwi sa Pilipinas, sa totoo lang may boyfriend ka, diba? Na gusto kang pakasalan, kaya lang hindi pwede dahil hindi ka pa nare-recognize, wala pa yung recognition. So pagdating sa Pilipinas, ipinaglaban mo na kailangan bumalik sa pagka-single yung pangalan mo. No? Nag-request ka sa City Hall ng Japan para ipadala yung sa Gifu yung Rikontodoki nyo, yung divorce nyo ko si Kito. Yun po, yung parang ano po niya, nakadagay po lahat doon. Yes. Nahiwalay na kayo at patay na siya. Nakalagay po lahat. And then first step ka, nagpunta ka dun sa para ibalik sa pagka-single yung pangalan mo. Ang galing. Nakuha ko po yun. And then ayaw kang payagan. Ayaw po akong payagan. And then after nun, ayun na, pinakita mo. Pinakita ko po sa kanila yung death certificate nga po nung dati ko pong asawa. Slate ko din po siya sa English. Tapos pina-authenticate ko po sa DFA. Galing. Kaya ngayon meron. Ito po yung pinakita ko doon. Kaya ngayon single name ka na. Diba? Tapos nagpakasal ka na ngayon sa iyong mahal. At saka po ako nagpakasal sa Kaya ngayon, pag nagpunta ka sa PSA, yun na makikita mo. May record na. Kaya kahit po ang tagal-tagal na.
2019 pa lang po kami kinasal. Ang galing. Sobrang tagal po. Di ba may mga cases din ng ganyan, basta malinis talaga ang purpose mo at pag-ibig yan, may maganda talagang sagot, tiyaga at pagiging totoo lang. Ito po yung galing po sa family register po. Oo, kasi kitong. Opo. Oo. Nakalagay lahat dyan. Opo. Yes. Oo. Ito lang po yung pinakita ko po. Sa DFA. Oh, kata. Sige anak, ipasa mo na lang sa amin yan and then ipasa mo sa sa team mag-usap tayo, ha? Okay po. Thank you po. Iha. Okay. Thank you sa support. Thank you, Iha. Okay po. Thank you. Bye-bye. Okay po. Thank you po. Thank you, Iha. Bye-bye. Again and again, nandito naman po ang ating, syempre, ang kasama natin si Mr. Kamay. Alam niyo po, di ba, banggit ko sa inyo, every last week ng ating segment dito ng Buhay Mo, Hawak Mo, ay magbibigay talino sa atin o kaalaman tungkol sa Japan si Mr. Kamay. At ngayon po, may mga project siya na sasabihin. Mr. Kamay, o genki desu ka? Genki desu. Yeah, sugoi. Samui desu ne, koko. Koko wa samui desu. Ne, mainichi, mainichi. 過ごしてる時の時間が素晴らしいですよ。ね、あとミスターカマイどうですか？今日の寒さ、皆さんに何がアドバイスとか病気にならないように、特に私たちフィリピンでね、暑い国なんですよ、1年。何が一番しないといけないんですか？風邪ひかないように。多分自分も埼玉にいてあったかかったんで、ここの、寒さはちょっと格別に寒いんで、やっぱ体を動かす、なるべくこう縮こまらない、家の中でいるよりもここは空気がいいし水もきれいなんで、表で体を動かすっていうのがいいんじゃないですかね。そうですね。でもみんながね、no, here. Oh. Okay, pinamove ko lang po yung TV. Oops, be careful, it might fall. No. Oops. Okay. Ngayon po kasi gusto ko makita kung ano nangyayari sa aming segment na live. Okay. Dakara,やっぱり私たち暑い国なんで、暑い国の場合はなんかね、いちいちサックするとか、長いロングスリープとかしないんですよ。ある時はするけど、でもほとんど暑い国だから短いショートスリープの方が多いんですよ。でも日本の場合は必ずなんていうかサックスしないといけないでしょ。でも気持ち悪い時あるんですよ。本当に慣れてないってこともあるけど、それが何で必要ですか？やっぱ日本人じゃなくても汗かくじゃないですか。そうですね。それで特に靴なんかは汗かくとすぐ臭くなったり、匂いが出てくるんで、それで日本人結構そういうとこはこまめにやっぱ臭い靴とか履きたがらないから、だから靴下を毎日変えるっていうのが習慣じゃないですかね。あとさっきのミスター K のニュースなんですけど、鍋の時期じゃないですか。Anyway, explain ko po sa yung sinabi niya. Sabi niya siyempre sa mga Japanese talaga,今寒いからだからみんなやっぱり夏でもみんなサックスが入るんでしてるんですよね。してるんですよね。ソックスはしますよね。しますよね。夏とか冬でも関係ないで、必ずサックスはしますね。だから冬は暑いやつ、夏は薄いやつ。Okay. Alam niyo, ang tagal ko na rito pero hindi po ako talaga mahilig mag-medyas. Lagi ako napapagalitan ni Hab. Anyway, さっきの話なんですけど、Mr. K が見つけたニュースで、なんか虫？あれちょっとですね、なんか悲しいですね、それは。でもああいう野菜関係を扱うところっていうのは、やっぱまめに
洗う。ただそれを怠ってそのままパンって鍋の中入れちゃったっていうことだと思うんですけど。そうですね、そういうあるんですよね、やっぱりね、自分たちがもう頼んでるじゃないですか。大体そういうフランチャイズのお店なんですよ、そうするとフランチャイズのお店大体どこの野菜がデリバリーするじゃないですか、どこの肉がデリバリーするじゃないですか、そうするとそこに頼んだところのせいになるんですか、いやフランチャイズでも、結局野菜関係を処理してるわけじゃないんで、八百屋さんから直接来た場合、やっぱもうそこの買った人の方の人が責任になっちゃうんで、だからやったやっぱ企業のもうグループがやっぱ問題ですよね。そうですか。だからちゃんとしたマニュアルで絶対に洗うっていうことが入ってるわけですけど、多分それをやらなかったと思いますよね。So, ang ibig sabihin po pala, kasi sabi ko, franchise yan. So, pag franchise kasi, kibatero, di ba, ang gulay, sino magdi-deliver, ang mga karne, sino magdi-deliver. Yung palang gulay, maski ganun pa, kailangan talaga, maski franchise siya, kailangan linisin talaga bago i-serve sa customer. Siguro daw talagang binaksak lang ng gano'n, kaya hindi na nakita yung mga mushi. So, grabe, no? Nakakaano. Anyway, ngayon pag-uusapan natin tungkol sa Japanese, typical, ang tawag dito, native cloth nila. Tayo kasi, yung diba, yung mga ganong Maria Clara na damit, yan ang ating mga damit. Dito po sa Japan, alam natin kung kimono. Tanong po natin kay Mr. K, kung anong ma-share niya sa atin tungkol sa kimono. Mr. Kamay, kung anong ma-share niya tungkol sa kimono, na meron po siyang kaming dala ngayon dito na sample, kimono no ne, o hanashi dake mina kikitai desu kedo, watashi wa mo kimono daisuki nan desu yo. Tada, nande, ishotsu ga desu ne, nande kimono tte, koyu kanji nan desu. Close up onegai shimasu. Kimono no. はい。di ba? Kumbaga saこういう感じになってるじゃないですか。普通だったら、なんていうかな、こういうんじゃなくて、もっと広いとか、ワイとか、どういう意味ですか、こういうになってるの。着物って、この、はい、そこだけ、勝俣さん、ここ。はい。はい、これを、編んでいく。編んでいく。機械でこう織り込んでいくんですけども。そうですね、paggawa ng material niya。これが、一旦って反物って言って、このもう幅と長さがほとんど決まってるんですよ。それでいろんな西陣だとかいろんなその産地があって、そこでみんなこういう反物を作って、そこから今度着物の卸屋さんじゃないけど、作る過程になるんですけど、だからこれはもう反物でできたばっかりっていうかできたものですよね。やっぱりこの作り方が、tingnan niyo po ito, napakagandang kimono, di ba? Ne? Ito po, napakaganda. Maski po sa ibang bansa, kaigai wa ne, kimono ga ne, toko ni European kei ga ne, kimono ga ne, hanger ni shite, wall ni tsukeruんですよ。おしゃれで。それでスポットライト入って。着物って本当、私思うんですけど、世界で一番かなと思うんですけど。そうですね。 For me, yes. ここまでの織り込む技術っていうのは多分日本だけなんじゃないですかね。そうですか。Kaya ito po ang kimono na nasabi ni Mr. Kamay, kung paanong ginagawa. Talaga namang kumakay. Kasi mite, close up. Honto ni, tingnan niyo po ito, isang sample ng kimono na gagawin pa lang. Tela pa lang po siya. Pero napakaganda niya, pati yung kulay niya. Yung niya po, yung design niya, talagang pinong-pino. Di po ba? Kaya nga, imawa ne, kimono nante, chuko no kimono keko recycle ni uteru janai desu ka. Futsu, watashi ga ne, isen, planしたんですよ。着物がね、ファッションショーでやろうと思ったんですよ。ただ、着物じゃないの。着物ので、レサイクルのものが普通の洋服をしたかったんですよ。世界で誰もやってないことがやりたいなと思ったんですよ。どう思いますそのこと。
自分の記憶で、はい、多分4年か5年ぐらい前に、はい、着物で夏のジンベエ。ジンベエですね。ジンベエでyung ano po, isang klase ng リ kimono. サイクルっていうのがはい出てるのをなんかで見ましたけど、だから着物のそういうリサイクルって今は多分結構あるんじゃないですかね。あります。Oo, kasi po meron pa pong mga klase silang kimono yung panlalaki naman. Jimbe te otoko desu yo? じゃなくて、女もある。あ、ジンベですね。お祭りに使ってるはジンベ。じゃああれはお祭りで使うのは反転とかああいうなんで。反転。お祭りに使ってるは反転。それでジンベエっていうのは盆踊りとかそういうそれですね。着る。だから本来は着物を着るんだけど、はい、そのなんか時代とともにジンベエに変わっちゃったみたいな。で今の若い人たちは今風のジンベエ着てるけど、だから何年か前にやっぱその 4,5 年前にこの着物をリサイクルして着物でジンベエっていうのがなんか。いっぱいありますよね。夏の着物、tag-init, di ba? Taglamig. あと、いくつあるんですか、パターン、着物って。結構あるんですか？いや、着物はもう一パターン。ただ、この柄がお祝い用とか、yung pakbo。冠婚葬祭っていう、その、結婚式、葬式、みんな違いますから。So yun po ang ibig sabihin, ang kimono kasi, hindi ko anong maisot makakapares po sa kasal. Demo, kekonski wa, daitai so no kasoko no namay nga, haite mas yun ne. Jibu no kasoko no namay. 名前じゃなくて、日本では家紋って言って、その家々でその家紋っていうものがあるんですよ。はい。その家紋をカメラお願いします。はい。このはい、反物を作るときに入れてもらうっていう。はい、また。そう。ちょっとごめんなさい、みんなカメラマンちょっとめんどくさくなってるみたい。なんか動かなくなっちゃう。Yun po. So, ibig ko sabihin po, ang kimono ng Japan, kaparis ng kekonski no baiwa. Keko ne, watashi kekonski no, jibun no danasan no imoto. Nande shiroi ka na to? Shiroi wa keko no yofuko ka mo shiranai kedo, nanka imi ga aru mitai desu ne, shiroi kakoってこと。日本の場合は白っていうのは、pag puti po kasi, di ba, ang kimono? 生まれた時と死ぬ時。一番最初に肌につけるものが白のものなんです。その白のやっぱ着せる衣装っていうのが生まれた時も死んだ時にも死んで送る時にもあるっていうのが。でこういう着物なんかで送り出す時にはお祝いする時は白だけども、死んで送り出す時には黒。死んで送りpag-ihatid ang 出す時には黒の着物を着る。みんなね。みんなね。みんなが。はい。でも死ぬ人は白。白の着物。結婚式は白。じゃあ生まれて白、死ぬ時も白。でも結婚式も結構白なんですけど、その意味は何かあるんですか？もちろん結婚だから白だけど、ホワイトドレスとか。人間自身何もその悪いも良いもない。そういうこと。その無限に何もないゼロの段階を白と。私変な話というか、ibig sabihin niya po, ang puti kasi syempre pag puti ang suot, malinis na malinis ang pananaw, di ba? So, pag nanganak ka, yung anak mo dapat puti pa rin ang suot. Kapag sa atin binyag, di ba? Pero lately, hindi na rin nagiging puti ang ginagamit sa binyagan, di ba? Minsan naka-pink pag girl, blue pag boy, di ba? Noon kasi white kung white talaga pag binyag, nung panahon pa namin noon. Eh, sa kanila po naman, kasi, yung sinasabi niya nga po, pag pinanganak, puti. Dinadala po nila sa Buddha, di ba? Tapos pag mamamatay puti pa rin. Pero yung mga tawag doon, nagpupunta sa Ososki sa
ano nila, lamay, nakaitim naman lahat. Itinekta mo, itim din po. Ang watashi, kita hanashi nan desu kedo, kekonski, sono kanojo ga shiroi kimono dattara, mada virgin to kita desu ka? Honto desu ka? At sigaw ka. Sabi niya kasi, kaya nakaputi yan kasi I remember yun ang sabi sa akin. Ewan ko lang, kaya gusto kong tanungin yun. Do desu ka?そうでもないでしょ、今の時代。今の時代だから結局昔からの昔ねからのもうやっぱり時代で結婚するそういう人は、みんなそのやっぱ貞操は守ってる。だから白っていうね。ただ今現在はっていうのはありますけどね。そうですね。So, hindi po pala. Noon daw, nung unang panahon yun, gano'ng karamihan kasi noon, maski sa atin, di ba, sa Pilipinas, hindi mo mahawakan ng kamay ng girl. Mahawakan mo yan, kasal na kagad dyan. Same with them po raw, gano'n din sila noon. Talagang hindi kagad may nangyayari bago ikasal. Kaya, tinatawag noon, pag nakaputi, birhen na birhen pa. So, desu ka, watashi ga desu ne, kimono no historyのことをインターネットで調べたんですよ。こっち書いたものはね、閉園というか、but in the 閉園 period, 着物がね、こういう着物とか、こういう感じの着物ですね、the history。閉園って言うんですけど、平安でしょ。平安時代は、すごい、何これ、794 period from 794 years up to 1192。そう。だから時代で着物も、ある程度変化してて。変わったね。だから今我々がもう小さい時から着物っていうのはちょっともう時代と違ってきて、だから自分たち成人する時にはもうスーツを着てましたけど、父親なんかはまだ着物を着てましたから。そうですね。結構昔の戦争の頃も結構着物着てる人あるんだけど、だから私がですね、こっち読みますけど、皆さん、babasahin ko po sa inyo, ang kimono symbolize, believed to live for 1,000 years and to inhabit the land of the immortals. It is a symbol of longevity and good fortune. Yung pala ang meaning sa kanila ng kimono. So, Longevity. Ayan na English kasi si manager eh. English yun. Longevity. Sorry po, longevity pala ang tawag doon. And good fortune. So, ibig sabihin, kimono nga desu, shogatsu mukashi nan ka watashi kiteruんですけど、shogatsu no toki。今、そこなくなったんですね。そうですね。時代的昔なんか、にもう着物の時代じゃないみたいなところがあって。そうですね。だから、逆に日本の和風ではなくて洋風のみんなドレスだとか着てるものが変わってきたんで、ただ変わらないのは日本なんかは剣道ってありますよね。あります、剣道。剣道はだからいまだにみんなあれを着物を着た上に袴っていうのを履くんですけど、そう黒ですよね。そういうのを引き継いでるっていう。それも着物で呼べないですよ。着物の一種類だと思いますね。isa sa kumbaga sa native clothing nila yon. Yun po yung mga ginagamit. Actually kung gusto niyo pong malaman all about kimono, kasi ako medyo mahilig ako sa mga history. Yan po. Nandito po lahat yan sa internet. Pwede niyo pong malaman kasi nowadays今ね、時代的にあるじゃん、20歳になった時でpag 20 anyos na ang mga girl 成人式、di po kimono着てるじゃないですか。usually rentalの方が多いですね。レンタル。そうですね。昔だったら平気でお母さんが何百万とか80万、百何十万の着物娘に着させたくて。こういうもので多分作っちゃうと、どんな安くやっても100万を超えちゃいますから。そうですね。Sabi nila, pag 20 years old, kung sa debutante na siya, usually nasa pinakamura man daw nung time na yon,
nagsisimula din sa 100 kalapad. Ang damit nila, ang kimono. Oh my God, isang bahay na sa Pilipinas yun. Kenya, Kairio.もちろんプロサートだけどの遠いところね。同じように見えるけど、反物ってちゃんと折ってやる。機械で作ったものがどんどん安く出てる。そうですね。Kumbaga sa pag talagang handmade talaga na kimono na ginawa, mahal. Pero yung mga, alam niyo na sa machine na lang, kapares nito, I think, kunin mo machine da to moimasuね。そうですね。こういうのは大体もうマシンになっちゃって、だから有名なのは西陣とかああいう織物のその産地があって、そこのやっぱものっていうのは全部。そうですね。私もね、怒られたことあるんですよ。怒られたというか、旦那さんのおばあちゃんが亡くなって、人なんだけど、着物がね、私どっちが大事かどっちが高いか気にしない人なんですよ。ただ好きだけど、捨てたんですよ。それで聞いたら、何百万だってその着物。Tumote, yung po yung nangyari sa akin noon, dahil nung nawala yung kanyang auntie, nagliminis kami ng bahay niya, nung nabubuhay pa siya, pinalinis na sa amin yung bahay. Ang ginawa ko, hindi ko naman magagamit ang kimono sa sarili ko. Pinagtatapong ko, basura. Hinanap sa akin. Malaman lamang ko bawat isang kimono niya pala mahigit sa 100 lapad. Hindi ko naman alam yung what's a jenjen, wakala nakte, kawaiso da na tomotte. そうですか。その着物の話、本当ありがとう、Mr. Kamay. Also, これがね、ちょっと壊れてるんですけど、何のために使おうかな?私tama-tama出したんだけど。Kasi po seryoso ako dito. Ano kayang gamit nito? Sabi kong ganon. Nilabas ko lang po siya. Kasi, itsumo doka, watashi koyu koto ga ne, daisuki nan desu yo. Sabo mo sa metachi mo, suki da na to mo kedo. Nasira na nga lang siya. ちょっと壊れてるんで。Paano po siya? Doyo po niyo. Ito po kasi mga ilaw-ilaw. Ayan! Ganyan po siya. Di ba ang ganda? Tapos lalagyan po ng ilaw yan sa loob. Nano tami ni Scout desu ka? これはお盆だとかお彼岸だとか。お盆、All Souls Day! 亡くなった方をお墓にお迎えに行ったり送りに行ったりするときにこの提灯を使ってこの提灯をつけてお迎えに行くって、それで家の前に今日お墓からうちの霊が帰ってきますよとかってそういうことですか。nilalagayドアのところですか？どこにつけるんですかこれ？ドアのところ。ドアじゃなくて自分家の玄関。自分の家のドア。玄関って言うんですけど。玄関の門のところにこうやって置いとくっていうのが、So ibig sabihin, pag All Souls Day, yan ang kanilang display. Dinidisplay sa may pinto na ang kaluluwa ay stereotoki to omokan. 送りって言うんですけど。送り。送ってってあげるっていう。だからそれでまたしまう。Pag All Souls Day po nila ginagamit yan. Nang gatsu dakke, obong? お盆は8月なんですけど、8月、その前にお彼岸。お彼岸もこれ使うんですか？そうです。お彼岸が春のお彼岸と秋のお彼岸とお彼岸って日本は2回あるんです。dalawang beses。じゃあこれ何回使うんですか？ in one year。だからilang beses？だいたい日本の場合にはそのお彼岸とかお盆をやった。あと今度正月にやる方もいる。これ正月に出す。それはなんでっていうのは正月にちゃんと死んだ方を迎えるっていう。それはお墓には行かないんですけど、ちゃんと家にやって。So ito po yan. Gandang-ganda ako sa kanya. Yung pala siya. Dinidisplay po ito tuwing nasira siya. Dinidisplay po yan kada merong selebrasyon tungkol sa mga yumaong pamilya. Ang ganda. 電気であれしちゃってますけど。nilalagyan ng ilaw. 昔のはろうそくを入れて。ろうそく？中にろうそくで。本当は違う昔のこう種火のあれがあったんですけど、今はねろうそく、それから今は電気になっちゃう。Noon noong unang panahon, ang ginagamit nila is kandila. Nakaganitong ang itsura pero kandila ang nasa loob. Ngayon, hindi na po.
Ang ginagamit na is ilaw na. Ang cute, di ba sa bahay? Kaya lang, hindi mo nagagamitin pag nalaman mo para sa patay pala ito. Arigatou gozaimasu. So, yun po pala. 日本ってなんかそういうので、火なんかも直火つけるのにやたらライターでつけるんではなくて、石でこすって火花を起こして、おがらっていう草みたいのがあるんですけど、それに火をつけてろうそくに火をつける。Arigatou gozaimasu. Honto, ngayon po napag-aralan natin tungkol sa konti about kimono. Siyempre, ang kimono ginagamit yan lalo na pag hatachi ang ating mga anak na babae. At ito naman po ay ginagamit pala nila ito, itong lantern na ito, para po sa mga celebration. Diba? Sa All Souls Day at sa kung ano-ano. So, yan po ang kanyang Mr. Kamay na kyo. No, talino-talino. Pilipino yung tachi dake janakute, minna mo ne, nani nga aru kana, honto, yappari chokusetsu, Nihonjin kara no, mochiron ne, we can get it from the internet. Demo, chokusetsu, Mr. Kamai-san kana. Shiteru goto ga, watashi tachi benkyou narimasu. Honto, thank you so much. Ato, nanka minasan ni message arimasu? これからの寒さ、正月。いや、なんか聞きたいことがあったらビッキーの方にお問い合わせください。ミスターカマイでいいですよ。これから。本当ありがとうございました。楽しみ、またお願いします。はい。Yan po si Mr. Kamay ang ating kasama dito sa ating mag-usap tayo. At siyempre po, are we going straight forward, manager, right? Oh yeah, of course. So papasok po tayo sa ating commercial at sa susunod po, ano ang gusto nyong malaman tungkol sa Japan? Pwede po kayong mag-PM sa amin tungkol sa mga bagay-bagay na mga gamit dito sa Japan na gusto nyong malaman. Wag lang yung kitchen linya yun. Yung tungkol lang po sa mga history ng Japan. Kung anong gusto nyo pong malaman. Maraming salamat po. At pasok naman po tayo ngayon sa commercial. Order na po kayo. Dito lang po, may address po dito. Tawag kayo. Nutplex. May Nutplex. Ang sarap. Oishii! This is Nutplex. Very delicious. Recommended. Bye now. 食べたことありますか？はい、食べたんですけど、すごくニンニクと塩の味が効いていて、もう一度食べるとハマっちゃいます。
Yan po ang ating super Netflix. Siyempre, nakita niyo naman. Yummy siya. Nakita niyo yung sili. Sabi nga niya, anghang niyo pa po kaya lang. Hindi ko pwedeng anghang mabuti, di ba? Huwag niyo pong pakakainan ng bata pag maanghang, ha? Kasi hindi maganda sa bata rin ang sobrang anghang. Pakain niyo na lang sa bata yung plain. Kasi maganda rin sa talino daw ng bata yan eh. Meron po akong hipag. Sabi niya, pinakakain niya lagi yung anak niya ng peanuts kasi maganda puro yan sa mga nag-aaral. Pero not too much. Maski po sa mga bumibili sa amin, not too much. Hindi rin maganda laging yan kasi unang-una may mantika po yan. 'Di ba? Lagyan niya na ng limitasyon. Masarap siya pulutan. Pinupulutan ko kasi siya. Yan sa amin. Yan sa akin pulutan. Tsaka minsan pag nasa galaan, yun, habang nakipagchika, kumakain ng Netflix, yun, nakaka-relax naman. So, yan po ang ating nasasabi. And this time, pasok na po tayo sa mga katanungan. Sandali lang po. Dito na po ako kumukuha ngayon sa ating mga question. Okay po, ang unang katanungan, kukunin po natin dito. Hindi ko nakita yung number 1. Sorry po. Bakit napatungan? Yes po. Okay. Pasok na po tayo sa unang katanungan. Okay. Nasa number... Ito po ang unang katanungan. Ohayo gozaimasu, ma'am. Pwede po bang magtanong sa airport ng Fukuoka po kung may nag-PCR test? Pauwi kasi ako ng Pinas, dami na po akong pintuan na clinic dito, kaso saliva test lang po. Pwede naman po, kapares po ng binabanggit ko, usually ang Kinoshita Clinic. Pwede nyo pong i-check, ma'am, tungkol sa inyong katanungan, i-check nyo po ang Kinoshita Clinic dahil yan po alam ko buong Japan meron sila. Kaya lang itatanong nyo rin po kung meron silang English version ng certificate. Kung halimbawa po sa Fukuoka Airport kayo, pwede po kayong pumasok sa information ng Fukuoka Airport at itanong nyo kung meron sila, that I'm sure meron po yan. Kaya lang ang tanong doon, magkano siya? At ibibigay ba kagad? Yun ang mga tanong po dyan. Dahil kailangan po yung oras, no? Huwag kayong lalagpas, 72 hours po yan. Within 72 hours kailangan. Kaya ay baka ma-expired siya, huwag sige-sige. Ma'am, ito pa ang sagot. Kung nanonood ka, Kinoshita Clinic po. Kinoshita Clinic, i-check nyo lang po. Dahil ito po ay recommended na ng mga pro-golfer dito sa Japan na nag-a-abroad na lumalaban sila ng mga tournament sa ibang bansa. And I'm sure for abroad, may English version. But still, itanong niya rin po, baka dyan sa version dyan, wala. Kinoshita Clinic po, yun ang puntahan nyo. Pasok naman po tayo sa pangalawang katanungan. Okay. Asa na siya? Ito po. Ito naman po. Konnichiwa po from Aichiken. Mag-oonigay po sana ako kung saan po pwedeng same thing, PCR within 72 hours dito sa Komaki, Nagoya. Nagoya naman po siya. Yes, ma'am. Pareho rin po. Pumasok po kayo sa Kinoshita Clinic. Kinoshita Clinic dahil nagpi-PCR sila sa Ilong. At nagsisimula ang bayad sa kanila from 2,000 up to 7,900 po. At hindi po ata lumalagpas ng isang lapad. Dahil the other day, nung nakita nyo po yung post namin, umabot siya ng 2 lapad. Very mahal, nagpagasolina pa siya. Ang laki ng gastos niya, kaya parang naawa ko sa kanya. Dahil alam nyo naman, pag umuwi ka ng Pilipinas, maraming gastos. Kinoshita Clinic po. Yun po ang pangalawang katanungan din. At ito naman po. Eto, good morning ma'am. Ask ko lang po, may alam kayo na, ay, puro PCR. Ganon din po. Sa Tokyo, maraming Kinoshita Clinic po sa Tokyo. Napakaraming Kinoshita Clinic sa Tokyo. Pwede kayong pumunta mismo sa clinic at on the spot, pwede nyo hintayin daw. For only 2,000. Tawagan nyo po, Kinoshita Clinic. Ito pong mga katanungan, lahat pare-pareho. Puro tungkol sa PCR. Eto, maglagay po tayo ng isa pang katanungan. Hi, Ma'am Vicky. Gusto ko pong mag-ask ng help. Nag-overstay po ako diyan sa Japan. That was 1995
to 1999. No mention of name po ito. Ngayon po, may mga employer na gustong talagang akong pabalikin. Pero, 2 beses na pong akong na-deny. Ma'am, may pag-asa pa po ba akong since makuha ng employer sa Japan? Yun po ang kanyang katanungan. Well, try lang po, kasi ang tanong po doon, yung kumukuha sa inyong employer, kalinya po ba ng inyong pinag-aralan? Hindi ko po alam kung anong klase, kung working, kasi po kung direct employer kayo, working visa po yan. I'm not very sure kung meron na ngayon na training visa na direct employer. Alam ko po, kailangan pa rin kayong dumaan sa agent. Pero with the working visa, may chance po na direct yan. Yun po ang gusto nating malaman. Ano nyo po sa amin, kung anong klaseng employer meron kayo at kung ano ang inyong kinatapusang pag-aaral, kasi yun po ang working visa. Nagbe-base po yan sa inyong pinag-aralan at nagbe-base din yan sa kumukuha sa inyong employer, kung anong linya ng business niya. Doon po yan nagbe-base, baka kaya kayo nade-deny, iba ang linya pinag-aralan yung nilabas yung mga certificate nyo ng school, iba naman pala ang trabahong magiging trabaho nyo. Hindi po talaga ina-approve yan. So far, sa aking pong pag-aalam. Pero nabasa po natin na magiging rako na ang pag-hire ng Japan sa mga nasa ibang bansa para makapagtrabaho dito. I-check nyo po kung bakit nagkakagano. At saka, yung employer nyo po mismo, kung sila nag-apply niyan, pwede pong itanong mismo sa immigration, bakit na-deny. Sasabihin po nila kung bakit na-deny at explain po nila. And then from there, kung magagawa nyo ng paraan yung mga dapat ayusin po at apply ulit. Wala pong masamang mag-apply. Apply po ulit. Yan po ang ating mga katanungan for today. At kung meron po kayong katanungan, mag-PM lang po kayo sa FB page. Mag-usap tayo by Vicky Ozawa. Huwag niyo pong kalimutan kung halimbawang may katanungan kayo, isulat nyo na po. Number 1 katanungan ko po ito. Number 2, ito po. Ito po nangyari sa amin, the history. Kasi po, hindi po minsan nababalikan mismo namin yan. Salamat po sa lahat, sa dami ng mga nagtatanong sa atin. Kung pwede ko lang pong bigay ang serbisyo ng 24 hours sa bawat tanong nyo na maisagot namin kagad, pasensya na po kayo. May pamilya rin po tayo at hindi po ako pwedeng 24 hours dahil meron tayong asawa, di ba? Kailangan din maglinis ng bahay, magluto, etc. So mga kababayan ko, pasensya na po kayo kung halimbang nalilate kami ng sagot. Basta ilagay nyo lang po dyan at kung hindi pa kayo nasasagot, ipasok nyo po ulit, screenshot nyo ulit, ilagay nyo ulit yung tanong nyo. Andyan pa rin po kami. At sa mga order ng mga Netflix, pumasok lang po kayo sa FB page, mag-usap tayo by Vicky Ozawa. Hindi po kami sumasagot sa phone, Gomenasai. Ang sinasagot po namin so far kasi sa mga sodan, kasi po yung mga sodan, hindi po natin pwedeng ikat pag nag-ring ang phone dahil po yun ay kailangan pakinggan po nating mabuti kung ano ang soda nila. Pasensya na po kayo. So, Netflix po, andito lang may maanghang, may balat at walang balat. Make sure na pag umorder naman po kayo ng Netflix, ilagay niyo po maanghang, hindi maanghang, may balat o walang balat. Ilang piraso. Anong oras kailangan dumating sa bahay. Dahil tumatanggap po kami ng COD, pero mahal. Kasi kung 1,000 lang tapos order ka, baka mas mahal pa sa Netflix ang iyong babayaran. 'Di ba? Kasi ang shipping nila medyo dear. So yan po ang ating masasabi for today. At siyempre meron tayong quotes ngayon. Kanina po na mga nasabi natin. Ito po ang ating quote for today. Masayang buhay ang gusto ko, kaya hindi ko pakikinggan ang galit ng kapwa ko. Yes, natural lang naman minsan kasi ang tao na nagagalit, di ba? Pero kung halimbawa, ilalagay mo sa puso mo ang galit niya at magagalit ka rin, that's for sure. Dahil masakit yung sinabi niya, wag, hayaan mo lang siya. Baka yung temper niya that time hindi maganda. Close your eyes and ask God, kayo na pong bahala sa kanya. Kasi po, pag nilagay nyo ang galit sa sarili nyo, tandaan nyo, gera na yan. Kaparis nangyari sa ibang bansa, nagiging sila, init ng ulo, may masabing ganito, gusto nilang kunin lahat ang kanila na hindi naman dapat. Kaya nagkakaroon ng gera dito sa mundo. Pero kung magkakaunawaan, iitindihin mo, sige, okay lang yan siguro, pagod siya, kaya niya nasabi yon. Lalo na po sa magpapamilya. Tandaan po natin, I'm very sad to tell you the story na minsan nakarinig po tayo ng mismo magkapamilya dahil sa yaman
nagiging hindi maganda ang resulta. Ang yaman po, kikitain natin yan. Pero ang pamilya, iisa lang yan. Di po ba? So, kung meron pong nagagalit sa inyo, nagagalit sa atin, o nagbaba sa atin, nagpapasalamat po kami. Dahil lalo kaming natututo sa mga basher. Pasensya na po kayo. I-delete po namin yan, Hontoni. Tandaan natin, tanggalin natin ang galit. Dahil walang igagandang darating sa buhay natin yan. Pag nagalit tayo, tandaan nyo, ang daming mangyayari sa iyo. Either sumakit ang ulo mo, sumakit ang tiyan mo, at kung ano nung sakit ang darating sa iyo. Pero pag lagi kayo nakatawa, like me, lagi tayong tatawa, pero minsan nagagalit din ako, in fairness. Lagi pong tawa lang tayo. And for my last word, syempre sabihin na natin ang ating mga ka-team na nandyan. Dahil kung wala sila, wala po tayo dito at wala ang mag-usap tayo na tumatagal. Ang syempre si Miss Cho, si Miss Hussein na ang pangalan niya, Miss Alian, Miss Rika, at ang ating Team Japanese. Syempre, kanina nakita niyo po si Mr. Kamei, si Mr. K, at syempre si Mr. Inohara. Ang ating talagang technique na talaga dito sa FB page sa mag-usap tayo. Ayan, nangangati ilong ko na nagchichismis sa akin. Maraming salamat po sa inyong lahat sa oras binigay niyo sa amin. Medyo napahaba po kami. Tandaan niyo po, every end of the month ng last Monday ng mag-usap tayo, andyan po si Mr. Kamay. At kung anong gusto niyong makuha mga legend ng Japan, ibibigay niya po, isi-share niya po sa atin. And syempre, for my last word, may we all live with love, peace, and harmony. Arigatou gozaimashita. Thank you po. Bye! Mga problema at suliranin sa buhay ay hindi nawawala. Tanging kailangan tibay ng puso upang ika'y hindi maging kawawa. Mag-usap tayo at gagaan mga problema mo. Mga pagsubok sa aking buhay, maglulutas kapag nag-usap tayo. Mga problema at suliranin sa buhay ay hindi nawawala. Tanging kailangan tibay ng puso upang ika'y hindi maging kawawa. Mag-usap tayo at gagaan mga problema mo. Mga pagsubok sa aking buhay, maglulutas kapag nag-usap tayo. Mga problema at suliranin sa buhay ay hindi nawawala. Tanging kailangan tibay ng puso upang ika'y hindi maging kawawa. Mag-usap tayo